Dumako naman tayo tungkol dito sa good news. Usapin sa rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ating tatalakayin kasama si Director Rino Abad mula sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Director Abad, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Ma'am Ninya, at sa ating mga kababayan. Magandang tanghali po. So kailan po itong inaasahan na rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa linggong ito at nasa magkano po ang rollback? Ito'y mangyayari bukas ng umaga. So simula ho ang rollback na mangyayari umaga ng Tuesday. Usually ho yan na nangyari at ang ating ina-expect ho na adjustment ay sa gasoline. More than 50 centavo ho ang ina-expect nating rollback. Sa diesel, more or less 3 pesos po per liter. Kerosene, more than 2 pesos po per liter. Okay, so tama po yung narinig ko, 3 pesos per liter sa diesel? More or less ho sa diesel, 3 pesos per liter ho ang bawas. Sa kerosene ho, more than 2 pesos. Sa gasoline, more than 50 centavo ho. Okay, ano po ang pangunahing dahilan ng paggalaw sa presyong ito? Well, ito hong magkakasunod na mga report ho na obserbahan natin last week, no? Nagpapakita ho ng paghina ang China doon sa kanyang manufacturing activity. So, sign ho yan na papahina din ho ang kaakibat na paggamit dun sa fuel. Nasundan ho ito nung kaparehong data dun sa US na nagkakaroon ho sila ng increase in inventory dun sa crude oil. Ibig sabihin ho, mahina din ho ang kanilang paggamit recently nung crude oil. Pangalawa ho, medyo tumagal na ho ang panahon na wala ho talagang naobserbahan na actual supply disruption gawa nitong Middle East conflict, specifically sa Israel, no? So wala na hong klarong effect na nakikita ang market para tumaas pa at tuloy-tuloy pang tumaas dahil dito sa conflict na to, dahil wala naman hong actual na pagbabawas na nangyari doon sa specifically yung 7 supplier po dyan sa Persian Gulf. So, lahat ho yan, nagre-resulta ho nung medyo maganda ho ang takbo ng supply, medyo pahina ang demand, at wala hong ganong naobserbahan na problema doon sa supply gawa nitong Middle East conflict. Okay, Director Abad, si Chipo ito, base po sa mga sinabi nyo, inaasahan na po ba na sunod-sunod na po ang pagbaba sa presyo ng mga produkto ng petrolyo hanggang sa pagtatapos po ng taong ito? Malaki ho ang tsansa. So, hindi lang ho naman tayo absolutely na nagsasabi. Pero malaki ho ang tsansa na mukhang bababa ho tayo. Please note na nung as high as $93 per barrel ho yung third week ng October. Whereas yun, ang ating pong Dubai crude ay umaabot na lang ho ng $80 to $81 per barrel. Talaga hong mataas na ho ang binaba. Before the production cut ng Saudi at Russia noong April, ang ating pong Dubai crude oil ay nasa 77 to 78. Napakalapit na ho yung 80 to 81 sa presyohan na yan. So, mukhang maganda ho ang sitwasyon natin sa supply, demand, at saka sa price. At wala naman ho tayong in-expect na sana wala hong mangyaring pagbabago na naman sa OPEC Plus, no? At saka sana hindi pantong sa actual disruption dyan sa Middle East para ho tayo ho'y makadiretso ng sana magandang price up to the end of the year. So, maganda po yan na sinasabi nyo na bumaba po ang presyo ng crudo per barrel. Pero kung sakali po na tumaas ang presyo, ano po kaya ang magiging posibleng dahilan kung muling tumaas ang presyo ng petrolyo at kung sakali, meron ba itong magiging koneksyon sa tensyon sa gitnang silangan? Well, yan ho ang binabantayan nating dalawa, no? Kung may mga panibagong
production cut na naman na gagawin yung OPEC Plus. Yan ho'y palagi nilang ginagawa in response dun sa pababa at pabulusok na price. Sana hindi po gawin, pero wala ho tayong control kung may gagawin po sila for the rest of the year or even next year, no? Ito namang Middle East, masyado hong mababa ngayon ang tsansa na maapektuhan yung 7 producing countries dyan sa Persian Gulf. Sana ho, yan lang ho, wala naman ho din tayong control kung yan ay mag-escalate towards an actual conflict na masasali ho yung 7 bansa na yan at magresulta nung supply disruption. Medyo mababa ang tsansa at this point in time, pero wala ho rin tayong magagawa kung yan ho ay mangyari ho pagdating ng oras. Okay, Director, na-mention nyo nga po kanina, pero maaari nyo po bang ipaliwanag ang epekto ng production cut announcement ng OPEC o Organization of the Petroleum Exporting Countries sa presyo ng ating petrolyo sa bansa? Well, ang production cut ho ay yan ho ay agaran hong o may epekto. For example ho, ngayong buwan, sabihin ng OPEC Plus na magbabawas kami ng 2 million barrels next month. Yan ho'y napakalaking agarang effect doon sa price dahil ang demand naman ho ay wala hong association na nagko-control sa demand. Ang demand ho ay talagang pumapalo at yan ho'y respective doon sa bawat bansa. Usually ang economic status or economic activity ng isang bansa ang prime determinant nung demand. Pero itong supply, madali ho nilang kontrolin ho kasi ang pagsusupply. So, yan ho ang ini-emphasize natin na sana wala hong pagbabagong gawin at baka naman ho magdagdag na naman ang OPEC Plus ng production cut. Sana wala ho silang gawin. Okay. Dito naman po tayo sa mga transport groups at mga chuper. Karamihan daw sa kanila ay hindi pa po maramdaman daw ang paggalaw sa presyo ng petrolyo. May inaasahan pa po bang assistance mula sa pamahalaan ang ating mga public utility drivers sa kabila ng kanilang apela sa pagtaas sa presyo ng pamasahe? Ongoing ho ngayon, mula pa ho last month, I think September, katapusan ng week ng September hanggang ngayon tuloy-tuloy ho ang pamimigay ng fuel subsidy. Ito po'y ayuda na binibigay through DOTR, LTFRB. So yan ho ang ating paraan, yan ho ang contribution ng government fund na inaalalay natin, inaayuda sa public transport. So sana ho, i-claim na ho nila. Meron ho kasing usually ang problema ho dyan ay yung implementation, yung actual receipt nila nung subsidy. Sana ho, i-claim ho nila dun sa LTFRB at gamitin ho nila yun na pang-mitigate ng kanilang fuel. Kasi yun ho ang intent nun, ma-mitigate ho ang price increases na nangyari nitong mga nakaraang buwan. Base po sa monitoring ninyo, may mga gas stations pa rin po ba ang nagbibigay ng diskwento kahit may pagbaba na po sa presyo ng petrolyo? Marami ho. Yung listahan na ho para madali na lang ho sa ating mga motorist. Puntahan na lang ho nila yung Department of Energy website. Nasa Price Watch po yan na tab. Mabilis hong i-access yan. Nandun ho yung consolidated list ng mga discount program bawat oil company. Ito hong listahan din na ibigay na ho rin namin yan kay LTFRB at saka sa Department of Agriculture para ho direkta na ho nilang mai-inform yung mga public transport operators at saka itong mga farmers and fishermen ng Department of Agriculture. Pero kung hindi ho nila natanggap yan, pwede ho nilang ma-access ho ang list na yan ng mga discount program dun sa DOE website. Okay, Director, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan
Lalo na po sa mga motorista na lubos na apektado sa paggalaw ng presyo ng petrolyo bukod sa bukas na kayo magpagas dahil bukas magbababa po yung presyo. Well, ang atin lang ho, sinasabi, talaga namang hong volatile yung price, no? Unang-una, hindi ho parte ng control ng ating bansa ang direktang epekto doon sa pagkontrol ng supply. Kadamihan po kasi ng sitwasyon na nagpapa-increase ng price ay itong pagkontrol doon sa supply. Pero ngayon, maganda ho ang sitwasyon natin. Hindi naman ho ito rason para bigla ho tayong mag-aksaya no, ng fuel. Tuloy-tuloy lang ho ang inyong pagtitipid. At the same time, i-avail ho ang discount. 1 peso to 4 pesos per liter ho yan. Piliin ho nila yung mga gasoline station na mayroon nag-o-offer ng ganyan. Hindi ho kasi lahat ng gasoline station mayroon. Kaya pumili ho sila. At the same time, i-avail din ho nila yung subsidy program ng government through LTFRB. Lahat po yan, combination ng mga strategies na yan ay lahat makakatulong doon sa ating pagtitipid, no? Pagbabawas doon sa gastusin sa fuel. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Director Rino Abad mula sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy.